Hello guys, it's me, Midshipman Christian O. Aguilar, first year base MT from the section G to A. And today I will discuss all of you the effects of liquids free surface inside a tank or compartment to the vessel stability. So, first, let's discuss sa unsa ni si Ja. So, ako na lang bisayon guys ha. So kung ang barko kuno or ship nga naay tangke nga dala ja kining tangke is puno ni siya or tawagon ni siya slack tank. I mean di puno mo ni siyang tawagon og slack tank di puno. So mukuyog ni siya sa dagat. So kining tubig daw or langis nga sulod sa tangke is mupadong ni siya sa kilid kung asa nakatilt ang barko, like for example moana ang tangki, so diri siya mupadong. So tungod ing ani kuno mas mulala ang pagkuyog sa barko or mas mapadugay ang pagkuyog sa barko. So mura kuno ni siya mabawasan ang GM sa barko no or metracentric height ani maong makaingon ta nga naay virtual loss or feels like nabawasan ng GM. Bisan wala di ay mao ni gitawag og free surface effects or FSE. So mao na siya. So kay huma naman ta ana. So let's move on sa kung unsay free surface effects completely filled tank or free surface effects of partially filled tank. So paano na to kung asa unsay free surface effect sa tangke nga puno o dili puno. So first, free surface effects of completely filled tank. So when a fluid such as oil, water, or for example fills tank, it remains stationary inside the tank and behaves like a static weight or solid weight. It has no adverse effect on the stability of the vessel as there is no change in the center of gravity of the ship as well as the center of gravity of the liquid inside the tank does not change. It has no adverse effect of the stability on the vessel as there is no change in the center of gravity of the ship as well as the center of gravity liquid inside the tank does not change. So kung puno-puno or filled tank daw ang tangke or langis o tubig, so di ni siya mulihok kay of course puno good. So puno imong sud, so di na siya mulihok. Mura kuno ni siya gahi nga butang or solid weight. Wala ni masamang epekto sa stability sa ship and also di pud ni mulihok. Di pud mulihok ang sentro sa kabugaton sa barko or center of gravity. Og ang likido nga sulod niini kaya mo stay og kalig-on sa barko. So mas nindot og puno ang imong tank kay mas mulig-on ang imong barko. So mo na siya kuan sa filled tank. So next is the free surface effect of the partially filled tank. A partially filled tank, also known as slack tank, indicates the cargo or water partially fills the tank, allowing it to move freely inside as the ship hills. The liquid moves towards the lower side of the tank, resulting the free surface effect. So free surface effect changes the center of gravity of the vessel from G to G1. So kung ang tangke pud kuno is dili ni siya puno or as gitawag nga partially filled tank, ang likido or tubig nga sulod ani is free ra siya makalihok. Like for example, di puno ang sud sa imong tangke, di ba mulihok-lihok na siya. Every time na motakilid ang barko, ang tubig pud sulod sa tangke is moadto pud sa kilid kung asa tung mabaw. So like for example, mao ni mabaw diyan mo taklilid ang barko, so diri gid siya mo kanang tubig or ang sulod nga likido sa tangke. Mao ni hinungdan sa free surface effect. Tungod ani mulihok ang center sa kabugaton sa barko.
padung sa laing lugar or mas gitawag nga G1. So mao na siya. So we're done na ana. So let's move on na sad sa effects of stability. First, in the reduction in metracentric height or GM. The free surface effects decreases GM, making the vessel less stable and more prone to rolling. Tungod sa free surface effects, mugamay ang GM sa barko. Tungod ani diingog lig-on ang barko or dali ra siya makuyog-kuyog if naaman gali dagko nga bawod. So mo na epekto sa free surface effects. So second is loss of writing energy. The vessel ability to generate a writing moment of counteract healing is diminished, increasing the risk of capsizing. So tungod ani muhina ang kakayahan sa barko nga mobalik sa original nga position. Like for example, mo tilt ang barko yung ana, hinay siya mobalik sa iyang position kung motakilid manggali. So dako ang chance nga maunlod or mo-capsize ang barko. So mo na effect sa free surface. Increased heeling or listing. Liquid movement amplifies the rolling of listing effects when the vessel is subject to external forces. So ang paglihok sa tubig sa sulod sa tangke is mao kuno ni siya ang paglala sa pagtakilid sa barko. So kung mulihok kuno ang kitay container nga nakaisud nga tangke hindi puno, kung mulihok kuno ni siya ang sulod, mo po kuno ni magpalala or magpakusog sa kalihokon sa barko or pagtilt sa barko if kusog ang bawod or hangin. So next is the progressive stability. If the free surface effects occurs in the multiple tank, the cumulative effects can be drastically reduce stability leading to dangerous situation. Kung daghan ang tangke nga dili puno ug tanan sila is naay free surface effects, dako ang chance nga makulaps ang stability sa barko. Hangtod nga mahimo na kini delikado ang situation ni ani. So if like for example na kay container ship, diyan na mga container karga, diyan pareha ni sila dili puno or di ni siya partially filled tank na siya, diyan mo kuyog-kuyog ni diyan daghan. So dako ang chance nga mo-collapse ang stability sa barko. Kay dugay man siya kabalik tungod sa kadaghan sa di puno nga container ship. I mean container. That would be all guys. Thank you.